Shalom everyone! Kumusta po ang bawat isa? Muli tayo po ay nagpapatuloy na magsaliksik, magbasa at makinig ng salita ng Panginoon. And I hope yung lagi po nating sinasabi na the more we know about Jesus Christ is the more na lumalapit po tayo sa Kanya, the more na nagugutom at the more na nauuhaw po tayo sa salita ng Panginoon, na the more na gusto pa po nating makilala ang Panginoong Hesukristo at na ipapamuhay po natin yung salita na ating napapag-aralan. Amen! So tayo po ay nagpapatuloy na makinig at magbasa ng salita ng Panginoon. So nung isang araw na pag-aralan po natin, napakinggan po natin yung about the assurance of salvation at saka yung evidence of salvation, at ngayon naman itetest po natin kung totoo po yung pananampalataya po natin. Amen? Kung totoo ba na tayo po ay nananampalataya na ang ating Panginoong Hesukristo ay Panginoon sa ating buhay. Amen? So, makukuha po natin ito sa 2 Corinthians 13 verse 5 na sabi po dito, "Examine yourself, see whether you are in the faith. Test yourself. Do you not realize that Christ Jesus is in you? Unless, of course, you fail the test." Amen? So, napaka-biblical na naman po yung pagtitest, pag-i-examine ng ating pananampalataya. Kaya nakapanipaniwala ba na totoo yung pagtanggap po natin sa Panginoong Hesukristo? Kaya ito po ay sinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korento. Ito po ay pangalawang sulat po niya sa mga taga-Korento, na sinasabi po niya na totoo ba talaga na kayo ay nananampalataya sa Panginoong Hesukristo? You have to test yourself, or you have to examine yourself kung talaga ba na kayo po ay nananampalataya, or you have faith in Jesus Christ na siyang Diyos sa inyong buhay. Amen? So tayo din ngayon, dahil napapag-aralan po natin, nababasa po natin, napapakinggan po natin. So kung tayo po ay nananampalataya at nagtitiwala sa ating Panginoong Hesukristo na siya nga po yung Diyos sa ating buhay at tagapagligtas po natin, is kailangan po natin i-test at examine ang ating pananampalataya kung totoong-totoo po ba. Amen? Sinsya na po kung paulit-ulit po nating sinasabi about this, kasi napakahalaga ito sa pagpapatuloy po nating pagtitiwala at pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya unti-unti po natin i-examine, i-test ang ating sarili kung totoo ba na tayo po ay ligtas na, or may katiyakan na ba talaga, nakapanipaniwala ba yung pananampalataya at pagtitiwala po natin sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi lang basta may faith po tayo, di ba? Pag tayo po ay nag-aaral, kailangan may exam, may test. Tinetest po tayo kung talaga bang tayo po ay nag-aaral. Binibigyan po tayo ng exam kung talagang may natutunan po tayo. Ganon din po yung pananampalataya po natin. Kailangan may pagsisiyasat, kasi hindi lahat ng mga nananampalataya sa Panginoon is may pananampalataya po sila. Talaga bang kapanipaniwala yung pananampalataya po nila. Amen? So, tingnan po natin yung ating bansa, di ba? Isa po tayong pinakamarami na Christian, pero tingnan po natin, nakakakitaan ba tayo ng kapayapaan? Nakikitaan ba tayo na may kaayusan sa ating bansang Pilipinas? So, hindi. Hindi po lahat na nagsasabi na Christian ay talagang may totoong pananampalataya. Kaya kailangan po talagang sinisiyasat at ini-examine po natin kung may pananampalataya at pagtitiwala po tayo sa Panginoon. Kaya sinulat ni Pablo na check yourself, examine yourself, test yourself kung may pananampalataya ba talaga kayo sa Panginoong Hesukristo. Kasi kung totoo na tayo po ay nananampalataya sa Panginoong Hesukristo sa ating bansa, hindi sana magulo ang ating bansang Pilipinas. Wala po sanang corruption, hindi mataas yung bilang ng pagkukurap sa ating government. So paano ba natin isisiyasat ang ating pananampalataya? Paano ba natin i-examine ang ating pananampalataya kung totoo yung pagtanggap po natin at pananampalataya po natin sa ating Panginoong Hesukristo? Amen? So marami pong pagsisiyasat at pag-i-examine po sa ating pananampalataya, pero tatlo lang yung share ko po sa inyo na magiging guide po natin sa pagsisiyasat at pag-i-examine po natin sa ating pananampalataya. Amen? I hope na makatulong po ito sa ating pananampalataya, sa ating pagsisiyasat. Kapanipaniwala ba talaga na tayo po ay nananampalataya sa Panginoon? Amen. So number 1, siya ba talaga ang Diyos mo sa iyong buhay? Siya na ba talaga yung nangunguna sa iyong buhay? Siya na ba talaga yung naghahari
sa iyong buhay. Amen? So, check po natin kung ang Panginoon na ba talaga yung naghahari po sa ating buhay. Siya na ba talaga yung pinapriority po natin, or siya na ba talaga yung dinidiyos po natin na inuuna po natin sa lahat ng ginagawa po natin. Amen? So, number 2 naman is pagsisiyasat sa puso at sa pag-iisip. Ano na ba yung bagong dinidesire mo na ngayon? Siya na ba talaga yung dinidesire po natin? Siya na ba talaga yung inuuna po nating mahalin ng buong puso at kaluluwa po natin, buong kalakasan at pag-iisip po natin? Yun po yung nakasulat sa Matthew 22:37-39. So, check po natin kung siya na ba talaga yung inuuna po nating minamahal, or siya na ba talaga yung una po nating dinidesire na makilala, dinidesire na i-priority sa ating puso at sa ating pag-iisip. Amen? So, yun po yung number 2 na nasulat ko po dito, that I hope na nakakatulong po sa ating pagsisiyasat at pag-iexamine sa ating pananampalataya, na kung ano yung iniisip po natin. Laging it's all about Jesus ba? Or it's all about Jesus Christ ba? Yung puso po natin, lagi po bang inuuna po natin na matutunan na mahalin po siya ng buong puso at kaluluwa, buong kalakasan, at buong pag-iisip, kasi ito po yung greatest commandment ng Panginoon sa atin, to love Him with all our heart, mind, soul, and strength, para mahalin din po natin ang ating kapwa and even our enemy. Amen? So, yun po yung number 2. At number 3 naman is yung, syempre, yung paulit-ulit din na may pagbabago na ba sa ating buhay. Yung dinidesire po natin before, ano na ba yung dinidesire po natin ngayon? Kung lagi yung flesh po natin ay makalaman dito sa mundong ito, check po natin kung may pagbabago po sa ating sarili, yung puso, sa isip, at sa gawa. Siyasatin po natin yung sarili pag may pagbabago, may bagong nangyayari sa ating buhay, na tayo po ay palapit na ba sa ating Panginoong Hesukristo, or tayo na ba ay nauuhaw sa salita ng Panginoong Hesukristo at naiiwan na yung makamundong ito. Amen? Kung niyayaya ba tayo ng mga kaibigan po natin na hindi pa po nananampalataya, kung sinasabi po nila, magsaya-saya ka naman, wag puro simba-simba, wag puro hallelujah. So, ano ba yung respond po natin? Bibigyan po ba natin ng chance yung mga ganon? So, i-check po natin kung ano na po yung nata-transform sa ating pagkatao, kung tayo po ay nananampalataya at nagtitiwala sa Panginoong Hesukristo. Amen? So, check po natin kung nade-develop yung pagmamahal, yung kapayapaan, yung kagalakan po sa atin. May pagpipigil sa sarili, higit sa lahat yung may pagpipigil sa sarili, dahil yung sarili po talaga natin is makalaman, kaya kailangan i-improve. So, i-check po natin kung nag-uumapaw na ba yung pagmamahal at kagalakan, kapayapaan sa ating buhay kahit anong mangyari. Amen? So, marami pala tayong sisiyasatin sa ating sarili kung tayo ba talaga ay nananampalataya at nagtitiwala sa Panginoong Hesukristo. Amen? Kaya pala sinulat ni Apostol Pablo na examine yourself, test yourself kung kayo ba talaga ay may pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Amen? So, napakaganda yung salita ng Panginoon, kasi hindi talaga niya tayo pinapabayaan na hindi matuto. Nasa atin po talaga yan kung tayo po ay willing na matuto. Amen? So, kung tayo po ay nananampalataya sa Panginoong Hesukristo, i-test po natin ang ating sarili kung kapanipaniwala ba talaga na tayo po ay nananampalataya at nagtitiwala sa Panginoong Hesukristo. Amen? Patuloy po nating i-check ang ating pananampalataya, siyasatin ang ating pananampalataya, kung may pagbabago na tayo na ba ay sumusunod sa Panginoong Hesukristo, tayo na ba ay nakikiayon doon sa salita ng Panginoong Hesukristo, hindi na ba tayo nakikiayon dito sa mundong ito, kundi nakikiayon na tayo doon sa pang-Kristo na gawain. Tayo na ba ay nagiging warrior? Tayo na ba ay nagiging matagumpay? Tayo na ba ay overcomer in Christ? Tayo na ba ay victorious in Christ? Amen? So, marami po tayong masisiyasa. Tayo na ba ay nananalig talaga sa Panginoong Hesukristo? Test our faith. Dahil napakahalaga din sa Panginoon yung pagsisiyasat at pag-i-examine sa ating pananampalataya. Dahil gusto ng Panginoon na ang ating respond po sa Kanya is magiging tagagawa ng Kanyang salita. James 1:22, nasabi niya dito, "But be doers of the word, and not hearers only, deceiving your
self. Amen? So, sinabi ng Panginoon na hindi lang kayo nananampalataya, kundi kung kayo po ay nananampalataya sa akin ay maging tagagawa kayo ng aking salita. Hindi lang tagakinig ng salita ng Panginoon, kundi i-apply niyo sa buhay niyo. Huwag niyong linlangan ang inyong puso. Maging tagagawa kayo ng salita ng Panginoon. Be a doers of the word of God. Amen? So tignan po natin talaga, hindi kulang ang salita ng Panginoon, kundi lubos-lubusan na tayo po ay tinuturuan ng salita ng Panginoon. Kaya I hope na if we are in Christ, totoo yung pananampalataya po natin, na ipasa po natin yung 3 test na shinare ko po is I hope na tayo na po ay magiging tagagawa ng salita ng Panginoon at patuloy tayong manampalataya at magtiwala sa Panginoong Hesukristo. So I hope na may natutunan po kayo. Amen. So may fellowship po kami every Monday 5 p.m. sa Pilipinas. So I'm inviting you to join with us para sama-sama po tayong lumago sa salita ng Panginoon at sama-sama po tayo na manampalataya at magtiwala po talaga na siya yung nagbigay ng buhay po natin na walang hanggan at para sama-sama po tayo na maghanda hanggang sa kaniyang pagbabalik. Amen? Examine ourselves in our daily life dahil ito po yung magbibigay ng paglago at pananatili po natin sa ating pamumuhay bilang mananampalataya at nagtitiwala sa Panginoong Hesukristo. Amen? So yun lamang po. Glory to God. Shalom, shalom. God bless. Bye-bye.